Alam niyo na siguro ang kantang My Way at ang sinasabing sumpa dito. Halos karamihan ata ng mga video okay at may nakita kang matandang manginginom ay hindi mawawala ang kantang ito at Green Green Grass of Home at iba pang mga popular na kanta noon. Pero bakit nag-iisa ang My Way curse? Bakit tinawag itong curse? Ano bang meron sa kanta na ito? At totoo bang sinumpa ang kantang ito? And now Ang lyrics ng kanta ay simple lang at wala namang kakaiba dito. Pero sa unang-unang stanza, mababasa ang "And now, the end is near." Na para bang sinasabi ng kanta na ito na ang iyong katapusan ay nalalapit na. Posible bang dahil dito sa mga salitang ito ang nasabing sumpa? Posible nga bang may bumubulong sa mga tao at pinapatay ang kumakanta nito? Ang kantang ito ay marami ng kinitil na buhay. Ang iba aksidente, ang iba talagang pinatay. Pero lahat sila namatay kundi dahil sa baril sa isang pag-aaway. Sa katunayan, may mga ibang bar dito sa Pinas na tinanggal talaga ang My Way dahil naniniwala mga ito na meron nga talaga itong sumpa. Sa katunayan, meron ng 12 pagpatay simula 2002 hanggang 2012 dahil yan sa My Way. Noong May 29, 2007, isang 29-year-old ang pinaputukan ng isang guard dahil kinanta nito ang My Way. Ayon sa iba, ang kanta mismo ang may sala dahil ang kantang ito ay para sa mga matatapang at medyo may pagkamayabang na para sa iba ay nakakalalaki. Katulad nga ng lyrics sa kanta na "When there was doubt, simply ate it up and spit it out." Na para bang sinasabing sobrang lakas ko. Isa pang dahilan na nakikita ay ang pagkanta. Dahil ang kantang ito ay punong-puno ng pride at pagiging arugante na parang isa kang kilalang tao na kahit hindi naman. Dahil dito nagkakaroon ng away na nadadala sa patayan. May iba naman nagsasabi na dahil sa sobrang popular ng kanta, maraming mga tao ang may alam dito at may kanya-kanyang bersyon. At kapag kinanta mo ito ng sarili mong bersyon, well, dito na magkakaroon ng pagpuna o hindi naman kaya pagtawa at mas malala, aagawin ng mikropono na magsisimula ng away. Dahil sa mga pangyayari, ang mga ibang tao hindi ito kinakanta at iniiwasan talaga ito. Marami ding mga karaoke bars ang nagtanggal ng mga My Way sa listahan ng mga karaoke para iwas na din sa gulo. Habang ang iba mga karaoke bars ay nagtayo ng kanya-kanyang kwarto para na rin mai-isolate ang kumakanta at iwas na rin sa gulo. Ang ibang bars ay nag-hire ng mga bading. Sa katunayan, nakakatulong ang mga ito sa pagpawi ng tensyon lalo na kapag nagsisimula pa lang ang away. Alam naman natin na karamihan sa mga bading ay sadyang mga happy persons at makukulit sila kaya masasaya silang kasama. Hindi lang naman dito sa Pilipinas nagkaroon ng patayan dahil sa karaoke. Pero dito sa Pinas ang mas marami namatay dahil sa pagkanta ng My Way. Noong 2008, isang Malaysian ang pinatay sa isang coffee shop. Ang establishmento ay hindi lang isang coffee shop, isa rin itong karaoke bar. Ayon sa mga saksi, ayaw daw ibigay ni Abdul Sani Doli ang mikropono kaya kinumpronta ito ng 3 lalaki at dito pinagsasaksak si Abdul. Sa Thailand naman, isang lalaki ang pumatay ng 8 katao dahil sa karaoke. Ayon sa kanya, pinagsabihan niya mga ito patungkol sa kaingayan ng kanilang karaoke at binalaan na pabarilin ng mga ito kapag hindi tumigil. Hindi sila tumigil. Kaya ayun, dagdag pa niya galit na galit ito sa pangit na pagkanta. At dahil dito, hindi niya na nalaman na pati ang kanyang bayaw ay napatay niya. Kumbaga nagdilim talagang paningin niya. Sa Thailand pa rin, pero hindi siya related sa karaoke bagkus sa pagkanta naman ito. Isang Amerikanong pinagsasaksak sa isang bar sa Krabi, Thailand. Ayon sa report, si Bobby Ray Carter ay pumunta sa bar kasama ang kanyang anak na 27 years old at pumunta ito sa banda at nakisaya. Subalit kahit na tumigil na ang banda, diretso pa rin ito sa pagkanta. Gustong mag-break ng banda kaya sinubukan nilang kausapin ang mag-ama. Subalit hindi ito nakinig hanggang sa napunta na sa matugong pagtatalo. Pumunta naman tayo sa China
Si Mr. Yun, may-ari ng isang noodle shop, ay inimbitahan ang kanyang pamilya na i-celebrate ang Chinese Valentine's Day sa kanila at kumanta ng isang karaoke. Nung sumapit ng alas 11 ng gabi, dito na nagkaroon ng problema. Ang anak ni Mr. Yun ay kinuha ang mikropono at ang mga magulang naman nito ay kinukonsinti pa. Dalawa sa tito ng bata pinagsabihan sila Mr. Yun patungkol sa pagpapalaki ng mga ito sa kanilang anak na isa daw spoiled brat. Dito na nag-init ang pagtatalo. Nagkaroon ng tulakan at suntukan. Ang isang pinsan ni Mr. Yun na nagtatrabaho naman sa noodle shop ay kumuha ng meat cleaver at pinagtataga ang dalawang tiyuhin ng bata. Sa Amerika naman, isang lalaki ang pumunta sa stage para kantahin ng Yellow Coldplay. Subalit isang babae ang bigla na lang nagwala dahil ayaw daw nito ng bandang Coldplay. Tinulak-tulak nitong lalaki at sinuntok para mapigil lang ito sa pagkanta. You see, hindi lang ito basta sa My Way. Kaya ako diniscuss ito ay dahil na rin sa hindi nakapaloob ang sumpa sa mismong kanta. Ito ay nasa mga tao, nasa bawat isa sa atin. Para sa akin, ang pinakadahilan ng pagpatay nito ay dahil sa kritisismo. Dagdagan mo pa ng alak. Kapag ang isang tao ay lasing, mas mabilis itong magalit at mas nagiging sensitibo. Kaya pag kinanta mo ang kanilang paboritong kanta, sa kaso nga natin ang My Way, kadalasan talagang may magre-react. Isa pa, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang bersyon. Bawat isa sa atin, alam natin na mas magaling tayong kumanta sa isang individual. Yung tipong alam mo sa sarili mo na dapat ganito yun dapat nasa high note siya Bakit parang sintonado? Bakit parang masyadong mababa ang pagkanta niya? Parang hindi niya binibigay yung best niya. At dahil doon, maiinis ka dahil paborito mong kanta yun na parang binababoy niya lang. Pagkalasing ang isang tao, dito din pumapasok ang authority. Para sa isang lasing, walang ibang dapat kumanta ng kantang yun kung hindi siya lang. At kapag may kumanta nito nang wala siyang pahintulot ay talagang magkakaroon ng gulo. At nakita naman natin na hindi naman talaga sinumpa ang My Way. Sadyang marami lang factors na naglalaro sa kantang yun at isa pa sikat kasi talaga yun noong mga panahon ng mga lolo o nanay natin. Kung nakaabot ka sa puntong ito, maraming salamat sa inyong pakikinig.